Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta? Sana ay maayos ang lagay ninyong lahat ngayong gabi. Natutuwa ako ngayon kasi ngayon lang ulit ako ginanahang magsulat ng liham dahil sobrang na-inspired ako sa mga horror stories na napapakinggan ko sa Papa Dudut Stories at sa isa nyo pang channel na Kaistorya. Meron akong gustong i-share sa inyo na totoong kwento ng kababalaghan at wala itong halong imbento kasi ako mismo ang nakaranas nito. As in yung ine-expect kong mapapanood lang sa mga horror movies ay pwede rin palang mangyari sa totoong buhay. Papa Dudut, bago ko simulan ang kwento ay hayaan niyo muna akong magpakilala sa inyo. Ako si Evangeline Caspe, tubong Iloilo City. Pero nakatira ako ngayon dito sa Imus, Cavite. Vangie na lang pala ang itawag ninyo sa akin. Isa lamang akong ordinaryong mamamayan. Nakapagtapos ako ng BSBA sa STI Carmona at nang makagraduate ay naging isang ordinaryong empleyado. Nagko-commute ako papasok at pauwi sa trabaho at mahigpit ako sa budget kahit na dalaga pa ako. Kaya hindi ako masyadong pala shopping at humahanap talaga ako ng ways para makatipid. At dahil nga sa tight ang budget ko ay naging suki ako ng mga ukay-ukay o bentahan ng mga pre-love items. Minsan kahit garage sale ay pinapatulan ko na. Hindi ako masyadong bumibili sa mall ng mga damit at ibang gamit ko dito sa bahay ay palaging second hand. At okay lang naman yun sa akin. Ang importante lang naman ay nakapagsusuot ako ng disenteng damit sa murang halaga. Hanggang isang araw ay napunta ako sa isang ukay-ukay store na malapit lang sa Lumina Point Mall along Aguinaldo Highway. Hindi ko pa nga makakalimutan ang pangalan noon na Ukay Okay. Well, mukhang okay naman ang tindahang yon. Madaming ino-offer na mura tulad ng mga damit, bestida, bags, sapatos maski mga kurtina at carpet. Kaya agad kong nilibot ang shop para bilhin yung mga napili ko. Madami akong napili at isa doon ay yung long black dress na may long sleeves. Papa Dudut, nung nakauwi na ako sa bahay, sinukat ko kaagad yung mga nabili ko. Inuli ko yung black dress. Habang suot ko ito at nakatingin sa salamin ay bigla akong nakaramdam ng kilabot. Hindi ko po maipaliwanag pero parang may mali. Tumindig ang mga balahibo ko. Lalo na noong makita ko yung pusa ko na nakatago sa ilalim ng sofa. Tahimik lamang siya. Pero halata mong natatakot. Nakatingin lamang ito sa akin na parang may ibang nakikita. Agad kong hinubad yung dress. Sinabi ko sa sarili ko na baka nagkataon lang. Fast forward. Pauwi ako ng Iloilo para sa death anniversary ng lola ko. Naisipan kong dalhin yung black dress para ipa-alter sa mananahi dahil may kahabaan ito. Pagdating sa probinsya, nilabas ko yung dress at pinakita kay mommy.
Matapos namin pag-usapan kung saan ipapaputol ay nilapag ko ito sa butaka sa sala. Luma na yung butaka. Anyway, sa hindi nakakaalam sa butaka, isa yung lazy chair na Pinoy version. Kilala ito sa mahabang armrest na pwedeng gawing pahingahan ng paa at binti. So yun na nga, Papa Dudut. Pagkatapos kong mailapag ang itim na damit na yon sa butaka ay lumabas ako saglit ng bahay. Pagpasok ko ay tahimik ang sala. Nakayuko lang ako habang naglalakad. Pero napansin ko ang aninong gumagalaw. Napatingin ako sa sahig. May nakita ko mga binti, payat at halos butot balat na kalabit mula sa butaka. Napahinto ako. Napatingala ako. Doon ko nga pala nilagay yung dress. Wala namang tao sa bahay pero parang may nakaupo doon. Nanlamig ako, Papa Dudut, hindi yon multo ng lola ko, mataba ang lola ko. Hindi na ako nag-isip pa. Kinuha ko yung dress, ginupit ito ng pira-piraso at itinapon. Nagtaka pa nga ang mama ko noon kung bakit ko sinira yung itim na damit. At ikinuwento ko nga sa kanya ang nakita ko. At dahil matatakotin si mama ay agad siyang nagpatawag noon ng mga kamag-anak namin para magnovena at para mawala yung espiritong dala ng itim na damit na dinala ko sa bahay. Pero sa kabila noon ay hindi pa rin ako huminto noon sa pagbili ng mga pre-love items sa mga ukay-ukay store. Paano ba naman kasi ang daming mga ukay-ukay store sa Imus? At saka iniisip ko noon na baka hindi naman talaga ako nakakita ng multo at namamalik mata lamang ako. Kaya yon, patuloy akong naging suki ng mga ukay-ukay. Binalikan ko yung ukay-ukay sa tansa noong sumahod ako. As expected ay marami akong napiling damit at sapatos. Naisip ko rin bumili noon ng second hand na kurtina. Napili ko yung pula at mukhang bago na kurtina. At pag uwi ko sa bahay ay agad kong isinabit yon sa bintana ng kwarto ko. Pero Papa Dudut, noong gabi ding yon ay may naranasan akong kababalaghan sa kwarto ko. Nung una ay hindi ako makatulog kasi kinikilabutan talaga ako. Maski yung pusang alaga ko ay panayang his doon sa bintanang sinabitan ko ng kortina. Hindi ko alam kung bakit kaya binaliwala ko na lamang yon. Sinubukan kong matulog kahit nahihirapan ako. Mamayang kaunti ay may naramdaman ako, Papa Dudut. May kamay na humahaplos sa buhok ko. Nung una akala ko ay pusa pero kinilabutan ako ng mapagtanto kong kamay yon ng tao. Pero imposibleng kamay yon ng buhay na tao kasi ako lamang ang mag-isa sa bahay at tanging alaga kong pusa ang kasakasama ko lalo na sa kwarto. Natakot ako noon, Papa Dudut, kaya hindi ako dumilat at nagpretend akong natutulog pero dinig na dinig ko yung mga paghis ng alaga kong pusa. Hindi tumigil ang kamay sa paghaplos sa akin. Yung paghaplos ng mga buhok sa mukha ko, yung pagtagilid ko sa higaan, yung bahagyang pagsampal ko sa magkabila kong pisngi, yung dahan-dahang pagdilat ng mga mata ko at yung pagkakita ko sa mukha ng isang babae na nakatapat mismo sa mukha ko. Gusto kong sumigaw noon at bumangon pero biglang nawalan ako ng boses at hindi ko na maigalaw ang buong katawan ko. Naka-experience po ako ng sleep paralysis. Pero inisip ko na lamang na binabangungot ako. Kaya kahit na takot ako sa itsura nung babaeng kaharap ko ay pinilit kong gisingin ang sarili ko. Nagdasal ako at sa awa ng Diyos ay nagising naman ako noon. Sa aking pagdilat nakita ko ang liwanag ng buwan. Walang babae na nakatapat sa mukha ko, saglit akong natulala at saka ko palang kinapa ang kinakaroonan ng cellphone ko. Time check 3:33 AM. Nang mga sumunod na gabi bumalik na ako sa loft bed ko para matulog. Mga 3 metro lang ang layo nito mula sa kurtina. Mababa lang ang loft bed ko at halos sing taas lamang ito ng bunk bed. Kapag nakatayo ako ay kapantay lamang siya ng dibdib ko. Mahimbing ang tulog ko na mga sumunod na gabi nang minsan ay nagising ako dahil naramdaman kong naiihi ako. Babangon na sana ako nang mapansin kong gumagalaw ang kurtina sa may bintana.
Gabi-gabi kong sinasarado ang bintana bago matulog kaya sigurado kong hindi ko naiwang bukas yon. Walang malakas na hangin pumasok at naka-off din ang electric fan dahil malamig na. Hindi naman ako gumagamit ng lampshade para tipid sa kuryente. Papa Dudut, tinitigan ko mabuti ang pulang kortina na nabili ko sa ukay-okay. Gumagalaw talaga siya. Parang hinahaplos. Tumayo ako noon para alamin kung ano ang sanhi bakit gumagalaw ang kortina ko. Pero naantala ako nang marinig kong naghis ang aking pusa. Siyempre binalingan ko ito ng tingin. Ngunit nang binalik ko ang atensyon ko sa kortina ay nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang itim na anino ng isang lalaki. Hindi katangkaran, hinahaplos niya ang pulang kortina. Tumigil siya at dahan-dahan siyang naglakad patungo sa akin. "Sino ka? Bakit ka nandito? Anong kailangan mo sa akin?" Pasigaw kong tanong sa kanya noon. Pero ang nakapagtataka ay walang lumalabas sa bibig ko tapos ay hindi ko na naman maigalaw ang buong katawan ko. Para bang lahat ay sa isip ko lamang nagagawa. Parang naninigas na ang buo kong katawan habang nakatayo ako noon at papalapit naman siya sa akin. Inulit ko ulit ang mga tanong ko pero wala pa rin lumalabas na boses mula sa bibig ko. 1 o 2 dangkal na lamang ang layo niya sa akin. Nang sumigaw ako ng umalis ka, na ubod ng lakas. Sa aking pagsigaw na yon ay nagising ako. Tahimik ang paligid, para kong pagod na pagod, nagka-sleep paralysis ulit ako. Naisip kong kunin ang cellphone ko subalit ang 2 kong kamay ay naiipit sa pagitan ng aking mga hita. Nakatagilid ang posisyon ko paharap sa bintana. Nasa bandang tuhod ko lang ang cellphone ko at kinuha ko ito at binuksan. Time check, 3:30 AM. Bumangon ako at pumunta sa CR. Pagkatapos noon ay uminom ako ng kaunting tubig dahil pakiramdam ko ay sobrang pagod ako. Pagbalik ko sa higaan ay tinanggal ko na yung pulang kurtina sa bintana at binalik ko na lamang yung luma ko. Tiniklop ko yung pulang kurtina at inihagis ko yon sa labas ng bintana. Pagkatapos noon ay nagdasal muna ako at niyakap ko ang isa ko pang unan. Inayos ko ang mga kamay ko at siniguro ko na hindi ko sila maiipit sa aking pagtulog. At sa awa ng Panginoon, nakatulog ulit ako ng gabing yon. Kinaumagahan agad kong binalikan yung kortinang pula na hinagis ko sa labas ng bintana. Pero nandiri ako kasi nagulat ako kasi tad-tad ito ng mga uod at insekto. Buti na lamang at may dumating na basurero at itinapon ko ang kortinang yon. Sabi ko sa sarili ko na hindi na ako bibili ng pre-love na kortina sa ukay-okay. Ganon pa man ay hindi pa rin ako natigil sa pagbili ng mga pre-love items sa ukay-ukay dahil yun lang ang kaya ng budget ko. Samantala nagka-event ang office namin para sa Valentine's Day celebration at required kaming lahat na magdamit ng color-coded na damit every Friday. Yung color coding ay depende sa civil status mo. Pag red shirt meaning taken ka na, black bitter, gray broken-hearted, pink umaasa, blue ay na friend zone, yellow kapag single ka pero ready to mingle, pag green naman ay no boyfriend o girlfriend since birth. Violet is it's complicated. Orange para sa mga taong moving on. At puti naman para naman sa mga killjoy. Since no boyfriend since birth ako at alam yon ng mga kasamahan ko, so inaasahan nila akong magsusuot ng green na damit. Ang kaso Papa Dudut ay wala akong ganong kulay na damit, so nag-decide ako na magtingin sa ukayan doon pa rin sa ukay-okay. After ng work ko ay dumiretso ako sa ukay-okay para bumili ng green na damit. Mas mura kasi at magaganda talaga ang ukay nila. Nung una ay wala naman akong mahanap hanggang sa madako ako sa long sleeve section kung saan ay nakasabit yung green na long sleeve. Nagandahan ako, unang tingin pa lamang ay tsinek ko na. Baka may sira pero wala kaya binili ko kaagad. Pagka-uwi sa bahay, nilaban at pinatuyo ko sa fan dahil susuotin ko nga kinabukasan. Gabi na din noon, mga bandang 10 PM ay nag-decide na akong matulog at dito nagsimula yung creepy na pangyayari.
Pagkahiga ko ay nakatulog ako pero gising ang diwa ko na siyang kinataka ko. Nananaginip ako tungkol sa dalawang magkasintahan. Hindi ko maaninag ng ayos ang mga mukha nila, lalo yung babae, pero kita ko ang kalahati ng mukha ng lalaki. Nakangiti siya at ramdam ko ang saya nila. Nakatitig lang ako hanggang napansin ko na suot ng lalaki yung green na long sleeve na nabili ko. Ang gulat ko talaga sa panaginip tapos ay biglang nagbago yung lugar. Yung lalaki pala ay ikakasal sa iba. Hinabol niya yung babae para magpaliwanag pero malabo na yung panaginip ko at hindi ko na alam ang sumunod. Gusto ko nang gumising pero sinasabi ng utak ko na huwag muna kaya hindi na muna ako gumising. Na-stuck ako sa scene na hinahabol niya yung babae. Hanggang sa napalitan ko yung babae or more likely na naging ako yung babae. Umiiyak kaming dalawa at doon ko nakita na malinaw na suot pala naming dalawa yung green na long sleeve. Iyak nang iyak yung lalaki at paulit-ulit niyang sinasabi na mahal niya ako. At babalikan niya ako tapos ay hinalikan niya ako sa noo at doon ako nagising na basang-basa ng luha ang mukha. Napatingin ako sa green long sleeve na pinatuyo ko. Bumigat ang damdamin ko at para bang gusto ko ulit umiyak. Hindi ko na naaalala yung pangalan nila pero naaalala ko pa rin yung mukha ng lalaki. At sa tuwing nakikita ko yung green na long sleeve ay nalulungkot ako. Lalo na noong sinuot ko siya sa trabaho. In fairness, marami ang nagandahan sa damit kong suot na yon pero hindi ko talaga pansin kasi parang ang dilim-dilim ng mundo ko. Kaya isang beses ko lang siyang sinuot tapos ay tinago ko na. At nakahalata na rin ako noon na halos lahat ng nabibili kong pre-love items sa ukay-okay ay may sanib o may kababalaghang bumabalot. Kaya umiwas na akong bumili pa doon. Lumipat ako sa isang ukay-ukay store sa Nuevo Avenue at masasabi kong magagandang items ang nabili ko noon. Plus wala na akong experience na kababalaghan noon. Mabait pa ang mga tindera doon. Samantala, muli akong bumalik ng Iloilo para mag-spend ng Holy Week noon. At dahil maaga kong nakuha noon ang sweldo ko, pumunta ako sa ukay-ukay store na nakita ko sa Iloilo upang bumili na naman ng kinakaadikan kong mga damit gaya ng crop top, shirts, pants, and etc. May nakapukaw sa aking pansin ng black t-shirt with samurai printed drawing. Nagandahan ako at ang sabi ni Manang ay new arrival daw ang mga yon. So ako naman na aligaga ay binili ko siya ng 50 pesos kahit 100 pesos binibenta ni Manang. Siyempre kapag ganyan ay hindi mo na tatanungin kung saan galing ang mga damit na yan. Excited ko siyang suotin at dali-dali kong ibinabad ang damit. Dumating si Mama at nakita niya ang damit na nabili ko. "Oh, bumili ka na naman ng ukay?" tanong pa ni Mama. Ngumiti ako. "Oo ma, mura lang yan." "Ay nako, dapat ibabad mo muna sa may asin," suhestyon niya sa akin. "Bakit kailangan po yun?" nagtatakang tanong ko sa aking ina. "Malay mo galing sa patay pala yan, dapat i-cleansing mo muna bago suotin. Baka may bad omen na nakatira dyan," payo niya sa akin. Natawa naman ako. "Naniniwala na naman kayo sa mga bad omen na yan? Naku ma, 2024 na ngayon," sabi ko pa sa kanya. Hindi ko na pinakinggan si Mama at ang sabi niya ay bahala na raw ako. Iniisip ko kung ano ang kinalaman ng asin, basta ako nagandahan ako sa damit na yan, nilaban ko at nasuot ko na. Kinagabihan habang natutulog ako, parang may nakadagan sa dibdib ko at parang hindi ako makahinga. Iminulat ko ang mata ko at parang may babaeng nakadagan sa dibdib ko habang nakatitig siya sa akin. Nang dahil sa dilim ay hindi ko maaninag ang mukha niya. Nakikita ko lang ang mga puti niyang mata at parang may dalang krus na tila isasaksak sa mukha ko. Napasigaw ako at ginising ako ni Mama. At nang isindi niya ang ilaw, wala namang nakadagan sa akin. Kinabahan ako at sinabi ko sa kanya ang nakita ko. "Panaginip lang yun," sabi ni Mama sa akin. "Hindi ma, parang totoo yung nakita ko," insist ko naman sa kanya. Pero hindi naniwala si Mama sa akin noon, sabi niya lang ay matulog na ako.
Nagpatuloy ako sa pagtulog at sa pagkakataong ito ay isinindi ko na ang ilaw. Habang natutulog ako ay ramdam ko na parang may katabi ako sa kama. At nang imulat ko ang mata ko ay nakita ko ng maliwanagan ng babaeng nakita ko sa dilim. This time, sobrang liwanag na ng mukha niya. Purong puti ang mukha niya na may tahi sa kanyang bibig. Hawak niyang krus na hugis samurai, ang 4 na dulo ng krus. Natulala ako at naalala ko na lamang pagkagising ko na naroon yung pinsang kumpare sa tabi ko habang nakatali ang mga kamay ko sa kama. Pakiramdam ko ay hinang-hina ako, umiiyak si mama at lola at si papa sa nakikita nila ngayon. Lumayas ka demonyo, saad ng paring pinsan ko habang sinasabi niya sa akin ng holy water. Anong demonyo? Ako to, si Vanji ma, sigaw ko. Tita Lorna, tanggalin mo yung t-shirt niya. Baka yan ang dahilan. Umalis saglit ang pinsan ko para mabihisan ako ni mama. Tinanggal naman ni mama ang t-shirt ko at bigla na lang akong nakatulog. Kinabukasan ay parang nangihina pa rin ako at ang nakita ko ay sinunog ni mama ang nabili kong damit. Papadudot gulong-gulo ako noong panahong yon. Sinabi nila sa akin na sinapian daw ako ng demonyo dahil sa itim na t-shirt na yon. Pero hindi talaga ako makapaniwala. Nagkaroon na rin ako ng takot sa mga pre-love items at sa ukay-ukay kaya simula noon ay hindi na ako bumili pa. Pinagsisikapan ko na lamang na mag-ipon para makabili ng brand new na damit at gamit. Hindi naman masamang bumili ng pre-love items pero mas mainam talaga na kung alam mo kung saan nanggaling o sino ang dating may-ari ng binibili mong segunda mano. At wag na wag ninyo munang kakalimutan na ibabad sa asin bago ninyo labhan at suotin. Hindi nyo alam, baka yung damit na suot mo na galing sa ukay ay galing pala sa pinatay na hindi matahimik ang kaluluwa. Sana'y maintindihan ninyo ang story ko. Papa Dudut, maraming salamat in advance kung mapipili po ninyong basahin ang aking kwento. Sa ngayon ay okay naman ako at naka-move on na rin sa nangyaring demonic possession sa akin na wala akong kaalam-alam. Bahala na mga listeners mo kung maniniwala sila sa akin o hindi, basta ang dalangin ko lang ay huwag nyo sanang maranasan ang naranasan ko. Kasi nakakatakot po talaga. Magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Vanji Caspe. Maraming salamat kay Vanji sa pagbabahagi ng iyong kwento sa aming programa. Marami na tayong kwentong naririnig tungkol po sa mga ukay-ukay. Bukod kasi sa questionable ang sanitation nito, ay maraming kababalaghan ang nangyayari. May mga incidents na nakabili daw sila ng mga gamit o damit na galing sa patay. Meron namang nagsabi na may sumpa pala ang kanilang nabili. Kaya kung kaya naman ng budget, sige lang bumili ka ng brand new. Pero kung mahigpit ang inyong budget, ayos lang naman na bumili ng ukay-ukay. Pero siguraduhin mo na hindi ito sinumpa o minumulto sa pamamagitan ng pagki-cleansing na pwede ninyong gawin. Ayon nga sa kwento, ibabad sa may asin. Naniniwala ka man sa multo o hindi, mainam na maging mapanuri sa mga binibili ninyong pre-love items. Dahil hindi nyo alam, ang binibili nyo palang ukay-ukay ay isa palang hukay-hukay. Magaan sa bulsa pero mabigat sa balikat dahil meron na palang nakasabit na multo sa balikat mo. Hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa nakakatakot na kwentong ina-upload namin araw-araw. Yan po ang second channel ni Papa Dudut na narrated by Jason Steele. Ganon din ang Gianna Vlogs, our weekly family vlogs. Sana po ay makapag-subscribe din po kayo sa dalawang channel na yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.